At eto naman ang nagbabalik, much to the excitement of her fans. Miss Claudine Barreto is back on the small screen. Pero bago ang kanyang much-awaited teleserye with Gabby Concepcion, magsisimula naman muna ang sineserye niyang Maligno. Heto ang mga detalye. One horrific TV event that will surely bring you to the edge of your seats. Here's Maligno on TV now. Unang hakbang upang matupad ang propesiya sa sinapupunan na ng kanyang ina. The teleserye Queen is back on the Chew with the remake ng classic movie of Miss Susan Roses ang Maligno. At para ipatikim kung gaano ka-scary ito, isang press preview ang inihanda ng production. Everyone's excited to see Claudine acting again after she gave birth to baby Santino. At kahit daw mismong si Claudine very excited for everyone to see Maligno. I play the role of Angela Cortez and isa akong parang newscaster na matapang, na palaban, na very powerful. Sobra akong na-pressure. And also because this is a Susan Roses collection. So, ang dami-dami pressures. And yun, I'm just really praying na sana mapanood ng mga tao. And gustuhan nila. Pero hindi pa naman nagpapalabas ang Maligno, may isa ng project ni Claudine ang inaabangan. Her upcoming teleserye with Gabby Concepcion na malapit na rin daw nilang simulan. Sobrang excited ako and nagpapasalamat sa ABS-CBN at kay Gabby kasi ako yung napili nilang makasama ni Gabby. With Claudine again being very active in showbiz, rumors about the rivalry and competition between her and Judy Ann Santos resurface. And the latest, ang pag-iiwasan daw nilang magkasabay in a recent photo shoot. Hindi talaga kami magkasama sa shoot. Yeah, hindi kami magkasama at hindi rin kami magkasama ng ate ko at ni Rufa. So, individual lang yun. Oo, kasi dahil sa sa schedule namin rin siguro. Paano kami mag-iisnaban hindi kami magkasama sa isang pictorial? People somewhat compare Claudine and Judy Ann's rivalry to that of Nora Honor and Vilma Santos in the 70s and 80s. But for Claudine, it's actually a non-issue. Ever since naman, kasi di ba parang gano'n ng, lagi kami pinagpo-compete ni Juday. But kaming dalawa, wala kaming problema. I don't remember na a time na nagkaroon kami ng problema. Ang balita ko, horrifying daw talaga ang Maligno, so watch out for it. Now, after Claudine, focus naman tayo kay Judy Ann Santos. Ang produkto ng pagsistay niya na matagal sa Cuyo, Palawan, ipapalabas na. Etong silip sa buhay ni Cloning. Judy Ann Santos is back on the big screen. Take a peek here on the ticket. After the very successful Sakal-Sakal sa Clolo under Star Cinema, here's another treat for all Judy Ann fans, ang Cloning. Malaki naman yung tiwala ko sa pelikula. At the same time na, since first directorial job to ni Dante, ng best friend ko, yung story niya, matagal na naming napag-usapan. Confident ako sa pelikula kasi confident akong maganda yung pagkakagawa, confident akong maganda yung cast namin. This is one special project for Judy Ann, as aside from the director-producer Dante Nico Garcia being her best friend. This is also her first venture as producer. Judy Ann admits na malaki ang naging investment niya for the movie, pero hindi raw naman ito ang reason why she closed her Cafe Carabana. Gusto ko kasi, pag natapos kasi yung kontrata namin, and at the same time, gusto ko magbukas ng bagong negosyo na makakatutok na ako. Kaya ngayon, sinara ko muna, tatapusin ko yung buong culinary ko, and then that's the time that I'll put up a new restaurant. Though alam ko naman din siguro may umiikot na chika na baka nalugi kami, sige na lang. Hayaan ko na lang sila kung makakapagpaligaya ba sa kanila. Oo, sige, luging-lugi ako. But the issues doesn't stop there for Judy Ann. First, ang balitang pagkakaroon daw niya ng tampo sa Star Cinema dahil daw sa sabay na playdate ng Cloning and Star Cinema's When Love Begins. Actually, yung tampo parang hindi na issue yun eh. Kasi parang wala namang pupuntahan yung tampo. Kanya-kanya kasing desisyon yan eh. Negosyo bilang producer. Sige, syempre, kailangan din nila magpalabas. Actually, ayoko magkomento sa tanong kasi baka may masabi akong pagsisiyang ko bandang huli. For that, gagawa ka pa rin ng Star Cinema? Oo naman, may kontrata ako sa kanila. Pag hindi ako gumawa ng pelikula, madidemanda na naman ako. Pangatlong kaso na naman to. Ayoko na, pagod na ako sa mga kaso sa buhay ko.
Second, news also came out na ang reason why hindi sila sabay-sabay sa pictorial for a magazine ni na Claudine Barreto, Gretchen Barreto, and Rufa Gutierrez ay dahil sa ayaw daw nilang magkasabay ni Claudine, who is being pitted as her rival. Yung totoong nangyari sa pictorial, hindi talaga kami magkakasama. Kasi, ang tight ng schedules naming lahat. Pero, wala namang issue sa aming apat na hindi kami magsasama-sama. Wala namang ganung nangyari. Just so happened na ako isang araw lang ako pwede. And sila din, ibang araw din naman sila pwede. Pero given the chance na magkakasama kami, oo naman, bakit naman hindi? Last and definitely not the least, wala rin daw katotohanan ang isyong lumabas na si Dingdong Dantes ang father ng adopted daughter niyang si Johan. Natatawa naman ako sa isyong yun. Hindi talaga. In fact, ninong siya ni Johan. Okay. Si Dingdong, si Carlo, at saka si Ryan, ninong ni Johan. Marami na ang nag-curious about Judy Ann's adopted child. But according to Judy Ann, mas prefer daw niyang manatiling private ang tungkol kay Johan. Hindi ko rin hinahayaan na makita siya ng tao for the simple reason na gusto ko lang proteksyonan din yung identity ng bata since hindi pa rin naman tapos yung papers. And guys, marami actually yung nagtatanong kung indie film ba daw ito. Actually, even me, nagtaka din ako tungkol dyan. But the producers of the film and Juday herself would like to clarify that the film was shot pala actually on 35mm format. And according to the promo people of the film, nako, almost 20 million pesos daw ang ginastos sa pelikulang ito. Wow! So, congratulations, Juday. Pero eto naman sa aming pag-ulik our favorite segments, Blind Turn and Hot Not. We will be right back. Hi, grabe! Ang sarap talaga ng summer. Outing dito, outing doon. Walang katapusang biyahe at bonding ng mga magpa-family at magpa-friendship. And tonight, isang naiibang outing ang sasamahan nyo. Bawal matulog sa trip, ha? Kayo rin, baka mamiss nyo ang mga inaabangang chika sa ating Blind Turn. Mga kwentong mistaken or no identities kuno ang topic natin today. Simulan natin sa dalawang sikat na divas na dinedma ng madlang people. Unahin na natin ang mas bagets. Si Bagets Diva, phenomenal ang pagsikat here and abroad. Pero ang okray, pagdating dito sa Pinas, laos si Bagets. Kumakain minsan ng friend ko sa isang fast food nang biglang umappear sa place ang young singer. Tumayo. Nagpa-cute, dumisplay sa public, pero ang ending, dead ang mga utaw sa kanya. Hay, mabuti pa sa abroad ka na lang ining. At least, mapapractice mo lalo ng iba't ibang accent na trying hard kang matutunan. Next diva. Ay, eto sobra. Mega! Over talaga sa kasikatan dito sa Pinas at sa mga TFC subscribers, promise! Pero ang nakakawindang, kahit pa nagbibida sa teleserye, maraming endorsements, hit songs ang singer na ito, muntik nang hindi makapasok sa pinagtatrabahurang istasyon. Aloka! Isang beses daw na pumasok sa building ng kanyang network ang singer, si Manong Guard, hindi siya na-recognize. Kaya dahil hindi naman naka-ID si Ining, hinabol siya ni Manong at tinanong, saan po kayo? Nasinundan ng, sino po kayo? Ay, Manong, ano ka ba? Buti hindi ka nahambalos ng bag ng mother ni Diva. Naku, nakaka-insulto naman kasi yon. Ngayon pa nga na nagkalat ng bagong billboards ni Diva para sa bago niyang ini-endorso. Ang susunod nating eksena, isang sikat na teen star, inalakan ng starlet na photographer. Bakit? Eto na. Isang beses daw, nagmamadali para sa isang rehearsal si Teen Star. Nakita siya ng rakitera at maka-fall ang fest na hut-hutera photographer. Kaya lang, hindi siya napansin ni Teen Star dahil in a hurry nga siya, no? Ang mahaderang photographer feeling insulted. Kaya ang ginawa, sinigawan si Bagets. Hi! Ang yabang mo na! Siyempre, ang inosenteng Bagets. Nagulat! At siyempre na-hurt, no? Kaya may isumbong siya sa EP ng show niya. Ang ginawa ng EP, pinaban sa show si photographer. Nako, kaya sa mga photographers, mag-ingat sa mga sumbongerang ka-artits. Yung iba dyan, akala nyo sweetie girl lang, may itinatago rin naman palang kahitaran. And lastly, ay nako, eto huling-huli. Kunan nyo, dali! Isang super famous na actress, pinaiyak ng mami niya! Teka, hinay-hinay sa pag-iisip. Ito ang buong istorya. Kahit pa super sikat na ang young star na ito, nag-acting workshop pa rin siya dahil syempre, bago pa lang naman siya.
Isang hapon, habang nagdadrama workshop siya, isang makapagbagbag damdaming linya ang binitawan ng aktres. Why is my mom like that? Pagkatapos, ay friend, ako parang gripong nabuksan ang mata niya sa pagtulo ng luha. Grabe, sigurado ang mami niya rin ang iniisip niya doon sa isang drama show niya, kaya bonggang-bongga sa iyakan si young star. Ano kaya ang ginagawa sa kanya ng mami niya para mapaluha siya ng super dami? Nako, malalaman din natin yan soon. Oy, nahihirapan na ba kayong manghula? Nako, lahat ng chinika ko sa inyo ngayon, hot na hot sa showbiz. Sino-sino lang ba sila? Isip-isip, mga friends.